everyone! Magandang araw po sa atin lahat mga kalingap. Isang mapagpalang araw na muli. So for today's vlog, eto pag-uusapan po natin mga kalingap, yung napanood natin kay Kalingap Alvin. Pero babalikan natin mga kalingap, yung pinagawang bahay ni Kuya Bal. Before na napaayos yung bahay nila, no? Ito yung sila Tatay Romy at Ate Evelyn mga kalingap. Ito yung kanilang anak. Sila yung natulungan ni Kuya Bal na pabahayan. At ito yung nakita ni Kalingap Alvin dito sa kanila. Yung kalagayan nila ngayon mga kalingap. So babalikan natin mga kalingap. Ano ba yung kalagayan nila noon at nung mapagawan sila ng bahay ni Kuya Bal. Tara, panoorin po natin ito. Mga anak mo lang, kumusta ko, hindi na ikaw. Si para anak ay. Ni, kumusta kayo? Ay, umiyak. Bakit? Wala makain, meron man. Nabigas na na, bigas. Oh. Tay, ay, ano na si tatay? Ano nangyari sa iyo? Ayan po yan o. Mahika na naman. Inatake po. Oh. Bakit di mo pinaisa? Ay, kuya. Yung bahay nyo ito, malapit na matapos. Tang, maganda ang bahay nyo. Salamat po. Next week. Ha? Pas, sige mo sa lukot. Ano yung bigas na yun? Bakit ano? Bigas, sinaanayo, pinatatay. Ano pangalan mo na, Evelyn? Bilin po. Ayan, Evelyn po, tsaka Romy. Ito pangalan cute, Romy and Evelyn. Pero ito po ang buhay nila. Nasa tabing dagat po, ay tabing dagat. Kalsada, napansin po natin, nahirap din po ang kanilang kalagayan. Kaya tinulungan po natin sila. Malapit na yung matapos yung bahay nindo. Ha? Malapit na nga. Malapit na po. Baka sa isang linggo po, makalipat na kayo. Paano itong bahay mo na ito na iparkilahin mo na ito sa iba? Parkilahin mo na lang. Papahan mo ito sa iba? Isirahin nyo. Binayada ko po ito. Ay, di paano ito? Gigibayin mo. Gigibayin na lang. Para na wala na makatira dito, no? Kasi delikadong lugar dito ay. So yan po mga kaibigan. So ayan mga kalingap, nakita natin yung bahay nila noon, no? Bago mapabahayan ni Kuya Bal. So kita naman po natin yung kalagayan nila, yung sitwasyon nila. Sobrang naawa sa kanila si Kuya Bal, lalo na dun sa mga bata kasi 7 po yung anak. Kita nyo naman po maliliit pa yung mga anak niya. At sa hirap ng buhay, kaya tinulungan po yan ni Kuya Bal mapagawa ng bahay. So ito panoorin natin yung bahay nila na ipinagawa ni Kuya Bal. Ayan po. Ayos ah, may kama na. Kain na po ako dyan. Tayo dyan, ano, pansit. Saka tinapos po. Nasa larpen, sa likod. Ayan, pila kayo mga bata. Pila na lang para sa akin. And Val Santos Vlogs. So yun mga kalingap, ipinakita ko po sa inyo at binalikan natin yung dating bahay nila kung gaano kaganda nung ni-ribbon cutting, no? Malinis at saka maganda, may mga, nakita nyo naman po, may mga gamit, no? May higaan, may kama, may lutuan, may lagay ng plato. Pero ano yung nangyari mga kalingap nung pagbisita ni yung ano nga unexpected nga ni Kalingap Alvin na yun yung natulungan ni Kuya Bal kasi ang nangyari mga kalingap is ang naawa siya na antig yung puso niya dito sa anak nila Ate Evelyn, no? Kasi nakita nyo naman po yung tsura ng bata, puro uling yung katawan, may dala-dala siyang sako. So naantig yung puso ni Kalingap Alvin dito sa batang ito, kaya napapunta sila dyan sa bahay nila na hindi niya in-expect na doon nakatira, doon sa pinagawa ng bahay ni Kuya Bal. At ito yung nakita niya mga kalingap, panoorin po natin. Oh, may aso. May aso. Simentado po ang bahay. Ay, Nay! Ano daw? O ano po? Nakita namin yung anak mo. Kulay itim. Nay, ba't ano nangyayari? Ba't itim yung anak nyo? Nag-uuling kami ay. Nag-uuling? Walang hanap buhay. Walang hanap buhay, kaya pag-uuling. Uling lang.
Kayo po ata yung tinulungan ni Kuya Bal. Oh, maganda ang bahay niyo. Oh. Anong nangyari po? Ba't hindi po ata ninyo naalagaan? Ang ganda ng bahay. Pagawa ata ito ni Kuya Bal. Walang ibang hanap buhay. Huli lang. Sa dagat man, malakas. Hindi, ilagay mo ito sa loob na. Hoy! Naawa lang ako dun sa anak nyo kasi kulay itim na ang kulay. Anong nangyari, Nay? Nag-uuli nga kami, galing kami sa school. O school, nag-eskwela po siya. Yung dalawa, ay yung tatlo. Pero yung yung iba hindi na nag-aaral. Bakit po hindi nag-aaral? Apat pala nag-eskwela. Bakit po na hindi nag-aaral ang anak mo? Wala, hindi na kayang pag-aralin. Bakit po hindi kaya? Mahirap ang buhay? Ilan po ang anak nyo? 7. Pito. Hindi ko makasama lahat, 6 lang kasama ko. 6 ang kasama mo. 7. Madami dapat 2 lang. Ilan na nag-aaral mo, Nay? 4. 4 na nag-aaral. O, kaya mo ang 4 lang dapat ang inanak mo. Para yung iba, kawawa man hindi nakakapag-aral. So nakakadismaya, no, mga kalingap. Yung ipinagawang bahay ni Kuya Bal ay hindi nila naalagaan, hindi nila nalinis, no. Sobrang dumi na, grabe yung dumi. Talagang ang dumi, no, yung basta madumi siya, sobrang dumi, no, mga kalingap. Talagang hindi siya nalilinis. At nung pumasok itong si Kalingap Alvin doon sa loob, ay ito, panoorin natin, mga kalingap. Bahay. Kaso magandang bahay po ni ate, kaso ang nangyari ay madumi po. Sobrang dumi. Walang ibang nag-aabyad. Bulbulong. Ito po, maitim na ba ito? Ay, kay Kuya Bal pala, housing award ni Kuya Bal. Maitim na. Kaso ano pong nangyari? Nay, sayang po atang tulong sa inyo. Hindi naman sayang kasi maayos naman ito. Di naman kayo dito nababasa. Hindi naman. Ang problema po, Nay, madumi. Nagkakasakit ang mga anak nyo. Di nyo po nalilinis? Hindi, at araw-araw kami sa school ay. School? Araw-araw kayo sa school? Araw-araw kami sa school. Mayroon po kayong anak na pwede na maglinis-linis, magano? Ay, bugulog ka dyan, Ben. Standby. Puro standby, tamad po. Tamad. So ayan nga, mga kalingap, si Kalingap Alvin ay nagulat, no? Kasi ang naawa siya dun sa bata. Kasi kita nyo naman po yung itsura, talagang uling yung mukha, pati yung braso ay puro uling. Kaya nahabag siya, no? Hindi niya in-expect na itong bahay pala nitong batang ito, yung tinulungan ni Kuya Bal, no? Nakagulat lang, no? Kasi nakakadismaya, no? Yung bahay na yun, 1 year ago lang po nakakalipas, mga kalingap. Ito yung bahay nila. Ito na yung ngayon, mga kalingap. So, napakalayo, napakadumi ng bahay. Hindi naalagaan. Siguro kung naalagaan yan, yung nililinis, no? Yung pupunasan mo, siyempre kapag may dumi, punasan mo na kagad para hindi agad dudumi. Hindi ganyan yung mangyayari, no? Kalingap, nakita nyo po yung loob ng bahay nila, no? Ang dami ng kalat, yung mga plastic ng mga bottle na nandun sa sahig. Tapos ang dumi ng sahig. Tapos dun sa kwarto, nakita natin wala na yung higaan, wala na rin yung foam. Kahit dun sa kabilang kwarto, mga kalingap, is wala na rin yung higaan doon. Kung maalala, kita nyo yung higaan ng ribbon cutting is ang laki ng higaan nila. Tapos dun sa kabila ay medyo katamtaman lang, no? Tapos merong foam, no, mga kalingap. Tapos merong mesa, nakita nyo naman po yung mesa. At yung lagay ng plato, wala ka tayong nakita ng lagay ng plato, no? Kasi meron noon. Tapos yung lutuan nila, mga kalingap, is yung sa gas, no? So lahat yun, mga kalingap, is naibenta dahil kapos nga sila, wala silang pagkain. So, yung gamit nila, yung ibinenta nila, no? So, hindi nila inisip na yung mga gamit na yun is dapat pahalagahan kasi bigay yun ng mga tumulong sa kanila, no? Mahalin nila dapat yung mga binigay sa kanila at huwag ibenta, mga kalingap. Kaso, ang nangyari, ibinenta po nila kasi wala na silang makain, no? Tapos, yung paligid ng buong bahay ay sobrang dumi, ang itim, no, mga kalingap. Kitang-kita nyo naman po ang itim at halata talaga na walang naglilinis. Sa tingin ko, dito kay nanay is
pabaya siya, no? Kasi hindi niya inisip na pahalagahan yung mga ibinigay sa kanila ng tulong ni Kuya Bal, ng mga sponsor. Dapat, di ba kapag nagre-ribbon cutting, laging sinasabi ng mga nagsasalita doon na halagaan niyo yung bahay niyo, pahalagahan niyo, lagi niyong lilisin. Yun po lagi yung nire-remind ng mga taon, mga vlogger na kapag may nagsalita ay ganun. Kahit si Kuya Bal, basta kahit sino pa man na magsalita kapag ganun ribbon cutting, yun ang sinasabi, no? Pahalagahan yung bahay, ingatan, linisin. Dahil yung paglilinis, simpleng paglilinis lang po mga kalingap is malaking bagay na yun. Kita nyo naman po, talagang hindi nililinis yung bahay. Pinayaan lang nila na ganun kadumi, kahit doon sila nakatira, ay hindi sila naglilinis. Sobrang itim, no? Kawawa yung mga anak niya, yung nahihirapan sa ganyan, no? Kahit na sa araw-araw ba naman, no, mga kalingap, magwalis ka dyan, punasan mo, hindi naman matagal. Kung araw-araw mong nililinis, pinupunasan, hindi ganyan yung mangyayari na sobrang itim, sobrang dumi. Yung sahig sobrang itim, di ba? Tapos yung pader, napakaitim. Sobra po talaga, no, hindi nila inalagaan. Kaya nakakadismaya yung mga ganyan na tinutulungan na hindi pinapahalagahan, hindi nililinis yung kanilang tirahan. Sarili na nilang tirahan yan, dapat mahalin nila at alagaan nila dahil sila yung mga nakatira dyan, mga kalingap. So, ano yung masasabi ni Kalingap Alvin dito sa kanila? Panoorin po natin. Disappointed ako kasi natulungan po kayo ni Kuya Bal, pinigyan kayo ng bahay, kompleto gamit, pero hindi niyo po napangalagaan. Pakita na lang natin, baka bumisita si Kuya Bal sa inyo. Pakita nyo, maglinis kayo, ano po, kasi sayang naman yung biyaya. So ayan po mga kalingap, kahit si Kalingap Alvin ay na-disappoint dito sa kanyang nakita, no, kasi hindi nila pinahalagahan yung ibinigay sa kanila, no. Kita nyo, sa paglilinis pa lang, simpleng paglilinis ng bahay ay hindi po nila nagawa, mga kalingap. Tapos yung mga gamit ay na-ibenta lahat, wala silang natirang mga gamit, no. Hindi katwiran yung siya lang yung naghahanap buhay. Nagtutulong naman sila, pero dapat yun sa paglilinis, dapat yun ang i-maintain nila, no? Kasi dyan sila nakatira lahat, tapos yung mga anak niya ay maliliit pa. So, dapat laging malinis yung bahay, no, mga kalingap. Hindi yung hahayaan na lang na madumi. Sobrang dumi po talaga, no? Kaya, nakakadismaya talaga na makita mo yung mga tinutulungan kagaya nila na hindi pinahalagahan, hindi pinangalagaan yung kanilang bahay na ibinigay sa kanila, no. Sana kahit mga simpleng paglilinis lang, no, panatilihing malinis yung bahay, ay pag bumisita bigla yung mga kagaya ni Kuya Bal, matutuwa sa kanila kasi kahit na naghihirap sila, yung bahay nila ay malinis, no. Nakakaawa sila, pero yung binigay sa kanila hindi nila iningatan, mga kalingap. So, ayan mga kalingap, maraming salamat po sa inyong panonood. At kahit na ganyan yung nangyari is, si Kalingap Alvin ay nagbigay pa rin ng kaunting halaga para pambili nila ng bigas, mga kalingap. Sa ngayon pa naman, sobrang mahal ng bigas. Lalo talaga ngayon, sobrang taas ng mga presyo ng mga bilihin. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po natin suportahan Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlogs, at syempre Kalingap Alvin, support po natin. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!